Samantala sa patuloy na pagpapatupad ng reforma sa bansa, tiwala ang Administrasyong Aquino na lalo pang gaganda at lalago ang ekonomiya ng Pilipinas sa papasok na taon 2013. Narito ang ilang tagumpay ng pamahalaan ngayong 2012 sa ulat ni Rocky Ignacio. Diyan sa Malacanang na mas maganda at maunlad na Pilipinas ang mararanasan ng mga Pilipino sa taong 2013. Sinabi ni Presidential Spokesman Lacerda, nagtamo ang bansa ng makatotohanan ng pagbabago dahil sa mga reforma ipinatupad ni Pangulong Aquino laban sa kultura ng korupsyon kasabay ng pagbabalik ng tiwala sa pamahalaan ng taong bayan. Dahil dito lumutang ang Pilipinas sa pag-iral ng mabuting pamamahala, di lamang sa bansa kundi sa buong mundo. Pero sa kabila ng mabubuting bunga ngayong taon, malaking hamon pa rin sa palasyo na mapanatili ang inclusive growth. Sa gitna ng global economic crunch, nagtala pa rin ang Pilipinas ng 7.1% GDP sa third quarter ng taon, pinakamataas na nakalipas ng 2 taon. Fiscal discipline at masinop na paggasto sa pondo ng gobyerno ang positive indicators na napanatili ng Administrasyong Aquino. Well, of course, we have our responsibility to make inclusive growth a continuing reality, and also our poverty alleviation campaign is continuous. Also our good governance. Ito po yung pillars of the governance of the Aquino administration. So mahalaga po sa atin na ipagpatuloy po pagandahin po ekonomiya, at the same time ipagpatuloy ang magandang halimbawa ng ating Pangulo sa kanyang pag-govern sa ating bansa. And these two have received quite a considerable attention from both local and international media. Bukod sa good governance at mabuti ekonomiya, naging makatotohanan rin ang hagad na kapayapaan sa Mindanao sa ilalim ng framework agreement ng gobyerno at MILF. Umiral na rin ang patas ng hustisya dahil sa pag-upo ng bagong Chief Justice Maria Lourdes Sereno matapos mapatalsik si Renato Corona dahil sa betrayal ng public trust. The President's platform of good governance involves judicial reform, and part of that was our commitment to make at least advocate institutional changes. And we saw that when we installed the new Chief Justice and also the new Associate Justice Marvic Leonen, and prior to that, the removal of the former Chief Justice Corona. So hopefully once there are new justices in place, we can only hope that the judiciary will be in step with the executive branch reforms in their particular branch of government. Maging matagal na isinusulong na panukalang batas sa bigyan daan na rin sa Aquino administration. Ang sin tax, mabilis sa pagpasa ng 2013 national budget, at ang pinakahuli ang controversial na responsible parenthood law. Our bills passed. We thank the Senate, we thank the House, their leadership for continuing to be in step with the executive branch in advancing the reform that the President has envisioned for the country under his administration. And so we hope for the coming year that there will be a continued cooperation among the various branches of government. Samantala, kasabay na reforma at pagbabago na natili naman ang mataas sa tiwala ng publiko sa Pangulo. Patunay anya na kinikilala ng taong bayan ang pag-iral ng tuwid na daan ng Administrasyong Aquino. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.